So sa ating video guys, ituturo ko kung paano i-set up itong ating router na ito. Xpon ONT, ang model niya is TK801. So nandito sa likod yan. Yan, kung makikita nyo yan. Yan. Tapos yung kanyang PPOK account ang ating i-set up. Tapos kung paano siya palitan ng wifi name saka password. So tara. So una, dapat nakakonect muna kayo sa router. So ayan, connected tayo pero wala pang internet yan kasi hindi pa nasa-set up. So nasa likod naman yung kanyang pangalan saka password. Ayan, kung makikita nyo yan, SSID, tapos yung W LAN key nya andyan. So i-connect nyo muna. So pupunta tayo ng Chrome. Punta tayo ng Chrome, type natin yung kanyang IP address na 192.168.1.1. So ayan, search nyo lang yan. So ganyan ang lalabas. So ang kanyang username ay admin. Sa kanyang password naman is parehas lang, admin din. So small letter lang po yan lahat. Click natin yung confirm. So yan na. So ang una natin pupuntahan, set up natin ang kanyang PPOE account. So punta tayo ng network, click natin yung network. Tapos dito sa gilid. So ayan. So mag-create tayo ng PPOE account. Yung click natin tong service list. To. Service list, click natin. Papalitan natin ng internet. So open natin yung LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Tapos huwag kakalimutan yung SSID 1, SSID 5. So ayan. So para sa kanya ng PPOE account name, dito punta tayo dito sa may ito, username dito. So dito natin nilalagay yung PPOE account name ni client or so ang aking lalagay is test mix. Tapos ang aking password is ayan. So pagka natapos na natin dyan, i-click lang natin yung create. Ito, click natin tong create. Ayan. So check natin kung connected na yung ating account. So ang pupuntahan natin is punta tayo ng status. Ito, click natin yung status. Tapos click natin tong network information. Tapos yan. Dito sa gilid, makikita na natin na connected siya. Ito. Ito na siya. Connected ito. Ito. So, tara. Next naman tayo kung paano i-set up yung kanyang WLAN. So, next, punta rin tayo ng network ulit. Balik lang tayo ng network. Tapos hanapin natin yung WLAN. WLAN, click natin yan. So dito magpapakita yung SSID settings, security. Ito, makikita nyo siya. SSID settings, tapos security. So ang una nating papalitan, check natin kung saan tayo nakakonect. So nakakonect tayo sa may 2.4. Ang una natin papalitan, punta tayo ng SSID settings, palitan natin ang kanyang wifi name. Unahin natin yung 5G. So pag pupunta kayo ng 5G, click nyo tong choose SSID. So meron nakalagay dyan SSID 1, click natin yan. Palitan natin ng SSID 5. Ayan. So ito na ang kanyang wifi name sa 5G. So papalitan natin for leaf. So yan. Pagka nalagay mo na, click mo lang yung submit para mapalitan. Ayun. So next step natin, palitan natin ang kanyang password. So punta naman tayo dito sa security.
security, tapos SIM lang din, ganun lang din. Punta tayo ng choose SSID, palitan natin ng SSID 5 yung SSID 1. So, click natin SSID 5 para mapunta tayo sa kanyang 5G. Ayan. So, WPA passphrase, ito yung kanyang password. Ito. Click lang natin yan. So, kayo kung anong gusto yung maging password. So, for example, lalagay ko lang 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So, yan. So, i-submit lang din natin yan. And then, yun, napalitan na siya. So, ilalagaut muna natin to para i-testing natin kung gagana ba yung pinapalitan nating wifi name sa password. So, ilalagaut muna natin, log out, tapos balik tayo doon, hintayin lang natin. So, yun, try natin kung magko-connect tayo. So, click natin tong for leaf 5G, tapos forget lang natin. Tapos, so ito type ko na yung password kanina na ginawa ko. So 1 to 8 lang yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Try natin i-connect. So yun, connected tayo. So next step naman, dun tayo sa kanyang 2.4G. So balik tayo ulit dun sa Chrome. Tapos admin, tapos confirm, tapos close lang natin yung mga yan. Tapos balik tayo ng network, tapos hanapin natin ulit yung WLAN, click natin yan, tapos ganyan na siya. Pupunta tayo ng SSID settings, papalitan naman natin yung kanyang wifi name sa SSID 1. Kumbaga ito yung 2.4G. Yan. So, lagay natin is for leaf. Pwede nyo namang dagdagan ng 2.4G kung gusto nyo. Pwede rin namang hindi. So, submit natin. Tapos next step sa password, security. Punta tayo ng security. Click na natin agad yung W passphrase kasi SSID 1 lang naman na tayo. So ayan, palitan natin yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan. So submit na natin. Then yun, ganoon lang siya kadali. Para lang din siyang, kung familiar kayo sa modem ng Fujitomo, so ganun lang din siya. So yun, ganun lang guys. So log out na natin. Then goodbye.